Maligayang araw sa iyo, manonood. Sabay-sabay nating alamin ang mga sinaunang kabiasnan. Pero bago iyon, kilalanin muna natin ang aking mga kagrupo para sa proyektong ito. Ito ang pangkat-2, handang talakayin ang mga sinaunang kabiasnan. Ang kabiasnan ay tumutukoy sa isang yugto ng kalagayang kaunlaran na nalinang ng isang pangkat ng taong naninirahan sa isang lugar. Ang lupain sa pagitan ng Persian Gulf at Mediterranean Sea sa kanlurang Asya ay maladisyerto ang lupain. Sa loob din nito matatagpuan ang Mesopotamia na kilalang Fertile Crescent. Ang Mesopotamia ay binubuo ng kanlurang bahagi ng Syria, timog silangang Turkey at halos buong bahagi ng Iraq sa kasalukuyang panahon. Dito umusbong ang iilan sa ibang kabias ng nagbigay daan sa pagsibol ng mga sinaunang lungsod-estado, kung kaya tinawag itong lundayan ng kabiasnan. Ang ibig sabihin ng Mesopotamia ay lupain sa pagitan ng dalawang ilog, ay bahagi ng Fertile Crescent. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng ilog ng Tigris at Euphrates mula sa Turkey patungong Syria at Iraq patimog silangan hanggang Persian Gulf. Napaunlad ng mga tao ang kanilang kabuhayan mula sa pangangaso at pag-iimbak ng mga pagkain, sa pagpaparami at pagpapalago nito mula ng kanilang matutunan at pagsasaka at paghahayupan. Natutuhan din ng mga tao na gumawa ng palayok gamit ang luad. Sa pagtagal, natuklasan nila ang tanso at dito nagsimulang gumawa ng mga kagamitang sandata at gamit ang kunaunang tanso na natuklasan. Ang mga Sumerian ang unang pangkat ng taong lumikha sa gulong, kasama na ito ang kariton. Sila din ang nakapag-imbento ng pang-araro na hinihila ng toro upang ihanda sa sakahan. Dahil dito, nakapagparami ang mga Sumerian ng mga produkto. Mas talinang din ng mga Sumerian ang paggamit ng arithmetic at geometry. Naipakita ng mga Sumerian ang kanilang husay at kaalaman sa mga ito nang gamitin nila ang mga ideya at prinsipyo sa paggawa ng mga pader, gusali, sistemang irigasyon at iba pa. Isa sa mga prinsipyong ginamit nila ay ang sexagesimal system na nakabatay sa pagsukat ng oras. Bilang 60 segundo ay equal sa 1 minuto. Natuklas din ang mga Sumerian ng sariling paraan ng pagsusulat, ang cuneiform. Ito ay gawa sa putik na tableta na paniniwalang ginawa noong 2300 BCE. Ang cuneiform ay may kinalaman sa astronomiya, chemistry at medisina. Ang kabias ng Akkadian, ito ay pangkat ng mga tribong Semitic na naninirahan sa Arabian Peninsula noong maunlad ang mga lungsod-estado sa Sumeria. Noong dumayo ang Akkadian sa hilagang bahagi ng Fertile Crescent, sila ay naharap sa madalas na laban sa mga lungsod-estado sa relihiyon. Noong 2340 BCE, sinimulan ni Sargon I ang pagsakop sa Sumer hanggang masakop ang mga lungsod-estado na umabot hanggang Lebanon. Dahil dito, itinatag ni Sargon I ang kauna-unahang imperyo sa daigdig at itinakaga ang Akkad bilang kabisera ng kanyang imperyo. Pinasigla ni Sargon I ang kalakalan sa imperyo. Pinagsama niya ang maraming elemento ng kultura at kaalamang Sumerian at ng mga rehiyong sakop ng imperyo. Dahil dito, lumawak ang kultura at kaalamang ito sa buong imperyo at ang prosesong ito ay tinatawag na acculturation. Kabias ng Babylonian. Ang Babylon ay dating kabisera ng imperyong Akkad at Sumer. Ito ay naging sentro ng komersyo at kultura ng kanlurang Asya sa loob ng halos 2,000 taon. Nagtagumpay ang Babylon sa ilalim ng pamumuno ni Haring Hammurabi mula 1792 to 1750 BCE. Paggawa si Hammurabi ng mga kanal at dike upang makapamuhay ng masagana ang mga nasasakupang lungsod. Lumikha din siya ng kodigo ng batas na kilala bilang Code of Hammurabi. Kabias ng Assyrian. Ang mga Assyrian ay kabilang sa mga nandayuhang pangkat Semitiko sa lambak ilog ng Tigris-Euphrates. Dahil sa napapagitnaan ng ibang lupain ang kanilang lungsod-estado, kinakailangan nila manalakay ng mga kapalit na estado upang mapanatiling bukas ang kanilang daan sa kalakalan. Si Tiglath-Pileser I ang kauna-unahang dakilang mandirigma ng mga Assyrian. Nung namatay si Tiglath-Pileser, ang Assyrian ay pinamunuan ng mga ilang pinuno hanggang dumating si Ashurbanipal. Napagsama niya ang mga magkahiwalayan ng mga lungsod-estado sa kanyang nasasakupan at pinaayos ang mga lansangan upang mapaunlad ang kalakalan. Sa panahong ito, ang Nineveh, kabisera ng Assyrian, ay kinilala bilang simbolo ng kalupitan ng mga Assyrian. Ang mga Chaldean. Noong 612 BCE, tinalo ng mga Indo-European, Medes at Semitic Chaldean ng Assyria sa pamumuno ni Nabopolassar, isang rebeldeng gobernador ng Babylonia.
Sa pagbagsak ng Nineve, muling bumangon ang kabias ng Babylonian. Nang namatay si Nabopolassar noong 605 BCE, siya ay pinalta ni Nebuchadnezzar II, ang itinuturing pinakatanyag na pinuno ng mga Chaldea. Sa pamumuno ni Nebuchadnezzar II, nilusob ng Chaldea ng Jerusalem hanggang 586 to 570 BCE. Natalo ng mga Chaldea ng mga Jews at dinala ang mga ito sa Babylonia bilang maging alipin. Ang kabias ng Maya. Ang kabias ng Maya ay umusbong sa mga lupain ng kasalukuyang Mexico at gitnang Amerika. Ang mga Maya ay mayroong independent lungsod-estado na nagkakaroon ng kalakalan ng mga produkto tulad ng jade, obsidian o kaya kakao. Sila ay naniniwala na lahat ng Diyos ay namamahala sa lahat ng aspekto ng buhay. Kabias ng Aztec. Ang mga Aztec ay tumira sa kanilang bisera na Tenochtitlan na tinayo sa lawa ng asin sa kasalukuyang Mexico City. Ang kanikang pinakatanyag na structure ay ang Templo Mayor na nagsisilbing lugar ng pagsasamba sa kanilang mga Diyos, kagaya ng God of War at God of Rain. Ang mga Aztec ay dumating sa lambak ng Mexico noong mga 12,000 CE at una silang nanirahan bilang mga mandirigma bago sila maging makapangyarihang kabiasnan. Umunlad ang ekonomiya nila sa agriculture, lalo na ang chinampas, kalakalan at pagmamay ng jade at obsidian. Ang Tenochtitlan ay sentro ng kalakalan na hanggang 50,000 na tao halos araw-araw. Ang kabias ng Polynesian. Ang Polynesian ay mayroong Polynesian Triangle na binubuo ng Hawaii, Easter Island at New Zealand. Ang mga bihasang mandaragat na gumagamit ng kaalaman sa mga muuso ng dagat at bituin para maglayag. Ang kanilang mga ninuno ay galing mula sa Malay Archipelago at meron silang sariling kultura, wika at sariling tradisyon na ipinasa sa mga sunod pa na henerasyon. Ang mga katangian ng mga kabiasnan. Number 1. Maunlad na kasanayang teknikal. Katulad ng sinabi ko kanina, napaunlad ng mga tao ang kanilang kabuhayan mula sa pangangaso at pag-iimbak ng mga pagkain, sa pagpaparami at papalagaw nito mula ng kanilang natutunan at pagsasakat paghahayupan. Ang mga kagamitan na gawa sa unang mga metal ay napatunayang ginamit na ng mga tao sa mga sinaunang kabiasnan. Number 2. Organisadong pamahalaang may sistema ng pagbabatas at mga alituntunin. Sa kabila ng kasaganaang nagbigay ng Ilog Tigris at Euphrates, Huanghe at Indus, paminsan ay naging paminsala din ito. Ang mga apaw ay nagdulot ng malalang pagbaha at nakasira sa mga tanim na ikinabuwis ng buhay ng tao. Dahil dito, napagawa ang mga tao ng mga dike at kanal upang matigil ang pagbaha at maituloy ang pagsasaka sa panahon ng tagtuyot. Marahil dito, naisip nila na kailangan ng matinding pagpaplano, kaya naman sila'y bumuo ng pamunuan na siyang nangisawa sa proyektong ito. Number 3. Dalubhasang manggagawa. Ang ilang pangkat ng tao ay naging bihasa sa paggawa ng mga kagamitan at armas na ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi nagtagal, ang ibang pangkat ay naninirahan din sa mga lungsod-estado at naging artisano na naging daan upang maging sentro ng kalakalan ng kanilang estado. Number 4. Maunlad na kaisipan. Sa katagalan, ang mga tao ay nilinang kanilang kaisipan at patuloy na nagpapaunlad. Dahil dito, nagawa nilang matukoy ang petsa ng taon ng pagbaha sa daan ng matinding pag-aaral ng panahon. At dahil dito, nagawa nila ang kalendaryong lunar. Number 5. Epektibong sistema ng pagtatala. Dahil sa pag-unlad ng mga lungsod, natuklasan ng mga tao ang kahalagahan ng pagtatala ng mga mahalagang bagay na nangyari sa kanilang kalendaryo ng mga ritual, kaganapan, at inventaryo o listahang kinakailangan ng mga mangalalakal. Sa pagtagal ng panahon, natutunan din nila ang sistema ng pagsulat at iba pang uri ng pagtatala. Karagdagang impormasyon. Ang mga sinaunang kabiasnan ang nagtatag at bumuo ng pundasyon ng mga estado at pamayanan sa kasalukuyan. Ngayon, isagot mo sa comment section, paano naapektuhan ng kapaligiran ang nahubog na sinaunang kabiasnan sa Asya sa iba pang panig ng daigdig. Sana'y na-enjoy mong panoodin ang videong ito at sana may natutunan ka rin. Hanggang sa muli.
magkita ulit tayo, manonood. Salamat.